Pag-uusapan natin mga tol ang pahayag ni Canelo kontra Crawford. Cuadro alas Casimero, knockout lang daw ang abutin kay Naoya Inoue. Update na rin kay Dimitri Bivol at pambansang kamao Manny Pacquiao sa Olympic. Unahin natin si Cuadro alas mga tol, may paparating na laban kontra Oguni ngayong October 12. Pero ang tinatarget ngayon ni Casimero itong superstar ng Japan na si Naoya Inoue. Maraming fans ang nagsasabi na mag-focus na lang muna si Casimero dito kay Oguni para masigurado ang panalong knockout. Kung hindi daw ito matapos sa knockout, wag na raw pangarapin ni Casimero ang laban kay Monster Inoue. Kung ang isang Oguni na inactive boxer hindi daw kayang tapusin sa knockout, paano na lang kay Inoue? Siguradong wala na raw pag-asa si Alas kay Inoue kung nagkataon. Baka knockout pa raw ang abutin kay Inoue. May punto rin dito yung mga fans mga tol, kailangan mag-focus si Casimero sa conditioning. Ipakita sa mga Japanese ang katakot-takot na galawan para mas mapansin ang paghamon kay Inoue. Mahirap i-knockout si Casimero mga tol pero hindi malayong mangyari kung wala sa kondisyon. Lalo na isang pound for pound ang kalaban. Sa iba pang balita, Canelo Alvarez sinabi sa TMZ Sports na malaki ang respeto niya kay Terence Bud Crawford. Pero mas better pa rin daw ang nagawa ni Canelo base sa kanyang resume. Naging undisputed si Crawford sa junior welterweight at welterweight division. Pero hindi isang big fight yung laban niya noon kontra Julius Indongo. Ito ang kalaban niya noon sa undisputed junior welterweight. Kaya tama rin yung sinasabi ni Canelo dito mga tol na mas better ang kanyang resume at prize fighter. 4 division champion si Canelo at karamihan sa tinalo niya isang world champion. Hindi lang basta nagdedepensa ng belt. Sayang kasi yung mahabang panahon ni Crawford mga tol. Hindi niya nakalaban ang prime ni Danny Garcia, Sean Porter, Yordenis Ugas at si Kit Turman. Yan sana yung malalaking pangalan na dapat nakalagay sa resume ni Terence Bud Crawford. Nakalaban naman niya si Porter pero palaos na ang karir. Pagdating naman kay Errol Spence, isang taon na walang laban at nahirapan na rin sa timbang na 147. Pero pagdating sa skill mga tol, Crawford is one of the best. Nagkataon lang siguro na kinulong ni Bob Arum at hindi na ibigay ang mga laban na dapat pinakain sa kanya. Sa iba pang balita, manager ni Dimitri Bivol nagrereklamo na. Wala daw gustong pamalag kay Bivol. Nahihirapan na daw silang maghanap ng kalaban ngayong Bermans. Medyo naging demanding na kasi itong manager ni Bivol mga tol. Inofera ni Canelo ng $1 million tulad sa unang laban. Pero nagdemand itong manager ni Bivol na dapat mas mataas ang bayad kay Bivol dahil panalo sa unang laban. Kaya umatras na lang yung kampo ni Canelo dahil bad trip sa pagdedemand ng kampo ni Bivol. Kung tinanggap na lang sana yung offer ni Canelo, malaki pa rin ang bayad mga tol dahil babawi naman sila sa pay-per-view share. Aabot pa rin yan sa $5 million. Kung panalo sana si Dimitri Bivol sa rematch, siguradong mas malaki ng bayad sa kanya sa susunod na laban. Kaya marami ang dismayado sa manager ni Bivol, dapat daw hindi muna nagdemand ng malaki. Sa iba pang balita, Sean Gibbons tiwalang makakapasok si Pacman sa 2024 Olympic. 100% umano ang desisyon ni Pacman na pasukin ng Olympic at mag-uwi ng gold medal. Kaya tiwala rin si Sean Gibbons na makwalify si Pacman. So abangan natin mga tol, may exhibition pa si Pacman kontra Buakaw ng Thailand. Ngayong January na po yan. Maraming salamat po.